limang sige, may nagugustuhan talaga kayong kotse at hindi siya common, ano, try nyo munang maghanap ng expert do sa kotse na yun. Kasi usually naman may bawat modelo, bawat brand, may mga expertise din dyan. May mga expert din dyan. Bawa, expert sila sa Toyota, expert sila sa Mitsubishi, or expert sila sa Ford, or sa Suzuki, ganon. Kumbaga yun, tingnan nyo rin yun. And pwede kayo magtanong sa kanila kasi kabisado na nila yan eh. And possible, alam na din nila kung saan hahanapin yung pyesa. So pwede nyong itanong dun sa kanila kung okay ba to, or pwedeng upahan nyo na lang sila na i-check yung bibili ninyong kotse para at least kung ano man yung problema, mai-evaluate nila yun. Mabibigyan na kayo ng advice kung okay pa bang bilhin sa hindi na okay bilhin. At yun, pag bibili kayo ng kotse na second hand, mag-hire kayo talaga ng mechanic na marunong. May mga services naman ngayon na nag-o-offer na sila talaga ng pag-check up ng kotse. Kaya maganda, magkano lang naman yung bayad doon compared doon sa ilalabas ninyong 100,000, 'di ba? Sisingilin lang naman siguro kayo niyan, baka mga 3,000 to 5,000 depende sa talent ng tao. Tapos i-scan pa yan, i-check up mabuti, then pag-uusapan ninyo kung worth it ba, i-check yung mga dokumento kung okay ba. Tingin ko sulit yan kung may napupusuan kayong kotse. Siguro 'yon. So kung bibili man kayo ng second hand na kotse, isa sa mga titignan nyo talaga dyan is yung kondisyon ng sasakyan. Okay, syempre hindi ba nabaha? Kung nabaha yan, medyo minus points na yon. Kumbaga minus amount na yon kagad. Then yung pangalawa natin yan titignan, syempre yung lagay ng makina. Ano ba, yung makina ba ina-overhaul na o hindi pa? Or nabuksan na ba yung transmission o hindi pa? Syempre mas fresh, mas stock, much better. Then syempre yung odometer din titingnan din natin kasi yan lang naman yung mga pwede natin pagbasihan kung gaano kagamit yung sasakyan. And mahirap kung tampered. Syempre, baka may mga tinatago na sila, 'di ba? Then yun, isa sa mga inaano nga diyan, yung nakwentuhan namin dati. Isa sa mga titingnan mo nga daw diyan is yung radiator cap. So yung radiator cap, pag tinanggal mo yan, dapat ang makikita mo lang is yung coolant lang o yung tubig lang ng coolant. Kung may nakita kayong kakaiba, medyo mag-isip kayo, 'di ba? Kung hindi na, kumbaga may any mark of oil or ibang kulay, medyo minus points na 'yan. Syempre wag na natin bibili niyan kasi nga sabi nga marami namang available na maayos. Ba't ka bibili nung sira?